Si TikTok user Jen Berari na nakabili ng isang malaking property sa US ay nagbabahagi ng mga video sa kanyang TikTok account na mga di umano'y kababalaghan na nangyayari sa loob nito at makailang ulit na nga niyang nakuhanan sa kanyang kamera ang mga aparisyon ng di umano'y mga multo na gumagambala sa kanila. At sa panibagong video nga na inilabas ni Jen, muli niyang ibinahagi ang mga pagpaparamdam na nakuhanan niya. Hello? You okay? You okay, buddy? Sa unang clip makikita na mistulang nagloloko ang kanyang TV at nakarinig siya ng mga tunog mula sa loob ng bahay. At sa ikalawang clip naman, nakuha sa kanilang CCTV na i-record ang mga pagkatok at boses ng mistulang isang babae. Matapos ang ilang linggong bakasyon ni Jen sa ibang lugar, muli siyang bumalik sa kanilang property at dito nga ay muli niyang naidokumento ang mga pagpaparamdam. I was driving down the driveway. I just got home. All of the lights in the colonial house were on. The outside lights were going crazy. The lights inside were flickering, so I'm hoping I can show you guys. And okay, here we go. I just heard something behind me. Oh, the front light in here is flickering. That's so creepy. I'm gonna have to go in a second. I have to go in because this is. Can you hear that? Do you guys hear that? Hello. Welcome home, right? Seriously. So bad. On the property told me that he was here and the swings were moving, so I'm like waiting for that to happen. Did you guys just see that? I'm bugging right now. Sa labas pa lang ng bahay, nakita na ni Jen na nagpapatay-sindi ang mga ilaw sa loob. Pero dahil sanay na si Jen dito, pumasok pa rin siya sa loob ng bahay. At sa bahaging ito nga ay nakita niya sa may bintana ang pagdaan ng mistulang isang tao. Ang mga pagpaparamdam kaya at mga boses na nakuhanan ni Jen ay senyales na posibleng haunted ang nabili niyang property. Isa nga kayang multong nakuhanan niya sa bahaging ito. Kayo, ano sa tingin niyo? Sina Robert at Isaac ng YouTube channel na Exploring the Unknown ay bumisita sa isang abandonadong slaughterhouse sa Mexico na sinasabing ginawang barracks noon ng mga sundalong German noong panahon ng World War II. At habang ang dalawa nga ay nasa loob ng slaughterhouse na ito. So are you into the paranormal? Yeah, it's always kind of a fascination, like we were talking about, a fascination for me. I think it's a human fascination too.
like we were talking about. Noong mga sandaling ito, nakarinig di umano sila ng pagkatok, dahilan para mapatigil sila sandali. Pero nang i-review na nila ang kuha ng kanilang kamera, nakita nila sa bahaging ito, sa likuran ni Isaac, ang mistulang isang anino ng tao na naglakad pa kanan. Totoo nga kaya ang nakuhanan ng dalawa sa bidyong ito? Isa nga kaya ito multo? Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Isang TikTok user na nagngangalang Matthew ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account nang magsimula siyang makarinig ng mga tunog sa kanyang tahanan at naisipan niya di umanong idokumento ito dahil hindi na siya sigurado kung totoo pa ba ang mga naririnig niya o nawawala na siya sa kanyang katinuan. Narito ang mga una niyang nakuhanan. Right, I've been experiencing this for like, I don't know, about 6-7 months. And literally constantly I'm just getting noises, I'm getting knocking. Tonight it's like this clicking noise, almost like the film Predator or something like that. Whatever. Alright, I hope that's getting picked up. I'll try that. Is anyone that... Are you literally kidding me? Yeah, I'm not... As you can see on camera, my hand is literally shaking. No, I'm done. I said I were going to start trying to document it. I've been trying to watch this. Literally, shit myself, it's literally just the corner of the sofa. Trying to watch this, I swear to God I can hear like whispering. Right, I'm gonna listen for a minute. So I'm just trying to watch TV. I swear I just keep hearing whispering. About 10 minutes ago I just heard like 3 really loud. See if anyone else can hear it. Right, so I can hear like clicking. Where am I supposed to go? I don't know where I'm supposed to go though. Sa umpisa ay naidokumento na ni Matthew ang mga di umano'y kakaibang tunog na madalas niya di umanong naririnig. At sa isa pang bidyong ito, maririnig ang mga di umano'y tinig ng isang tao na wala naman di umanong panggagalingan dahil mag-isa lamang siya sa kanilang tahanan. Pero sa mga sumunod niyang nakuhanan, Who are you? Oh man, shaking. Who are you? This is my house. You need to leave. Okay, no. Why? sa ikatlong video muling na-record ni Matthew ang mistulang boses ng isang tao at nakita niya sa kanyang harapan ang kusang paggalaw at pagbagsak ng vacuum cleaner na ito. Pero nang sinubukan na niyang silipin ng isang kwarto, I don't think I can do this. No, I need to leave. I need to... No! Ah, my leg. No, I need to leave. Ah. Ow, ow, ow. Ow. I feel like someone's just grabbed my leg. Yeah,
There's no way on earth I'm going back in there. Yeah, no. Bigla na lang nagbukas ang pintuan ng kwarto at mayroon di umanong humila kay Matthew. At nang magawa na niyang makalabas ng bahay, makikita sa bahaging ito ang mistulang isang tao na sumisilip sa kanya mula sa loob. Matapos ang pangyayari nung gabing ito, sumaklolo sa kanya ang kanyang kaibigan. Pero si Matthew ay nagtamo ng injury. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Ghost Tech Paranormal Investigations Team ay bumisita sa St. Mary the Virgin Church na isa sa pinakalumang simbahan sa buong England dahil sinasabing nakatayo na ito noon pang 11th century at nagpasalin-salin na ito sa pangangalaga ng iba't ibang mga henerasyon. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang lugar na ito ay sinasabing haunted. At may pagkakataon pa nga na nakuhanan ng isang turista ang mistulang isang anino na posible di umanong multo ng pare na nagngangalang Thomas Cobenberry na magpasa hanggang ngayon ay naninilbihan pa rin sa minahal niyang simbahan. Nang makarating ang Ghost Tech Paranormal Investigations Team sa lugar, nagumpisa nilang kunan ng litrato ang simbahan at dito ay nakuhanan din nila ang imahe na katulad ng nakuhanan ng isang turista. Samantala, sa pagsisimula ng kanilang investigasyon, nagumpisa na agad silang makarinig ng mga tunog. I saw something go past that window. Who was that? I saw something go past that window. Who was that? Let me know that you can hear my voice. You can do that by banging on something. There was movement from inside there. I heard that too, Phil. Let me know that you can hear my voice. You can do that by banging on something. There was movement from inside there. I heard that. Nagumpisang may dokumento ng grupo ang iba't ibang mga tunog at boses mula sa loob ng simbahan at sinubukan din nilang tawagin ang tiyuma ng espiritu ng pare na si Thomas Cobenberry. At dito nga ay nakarinig sila ng mga boses mula sa isang bahagi ng simbahan. Can I start off by introducing myself? My name's Mark. And I must say this is a very beautiful church. It's still lovely and maintained. I'm wondering if there is an old vicar that used to preach here called Thomas Cobenberry. He was here in 1413. Do you still come here to preach to your congregation years after you have passed on? Thomas Cobenberry, if you are still here, because you enjoyed the job you did and the time you spent here, could you make a noise for us? You need to, if you're going to make a noise, it needs to be quite loud because it's quite windy outside. Do you see this place as it is now? Hold on. Is that you, Thomas? Are you making a noise for us? Could you do it again, please, but really loud? I
down there. Now, earlier on, matapos ito na pagpasyahan ng grupo na magpalipas ng gabi sa loob ng simbahan at iniwan nilang nakabukas ang kanilang kamera. Wala pang isang oras na nakakatulog ang grupo. Na-record ng kanilang kamera ang mga yabag na malapit sa kanila at maya-maya pa ay ginising sila ng isang malakas na tunog. Di pa siya nagtatapos. Dahil ang i-review nila ang kuha ng kanilang kamera, nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Makikita sa bidyong ito habang ang grupo ay natutulog, bigla na lang lumitaw ang mistulang isang anino ng tao na pumunta sa kanan at naglakad palapit sa kanila. Ang mga tunog kaya at mga boses na nakuhanan ng grupo ay sapat na patunay na para masabing totoong haunted ang simbahang ito. Isa nga kaya itong multo? Ito na nga kaya ang sinasabing multo ng pare na nakuhanan din sa mga litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Gangkwa PT may bumisita sa isang abandonadong lugar sa Thailand na pinaniniwala ang haunted. At sinasabing meron di umanong multo na walang ulo na makikitang madalas na gumagala sa lugar na ito. At sa paglilibot nga ng grupo, inakala nila na wala silang nakuha ng kakaiba. Pero nang i-review na nila ang kuha ng kanilang kamera, nagulat sila nang makita nila ito. Mayเราส่วนใหญ่โอ้ยเหี้ยจะตกใจหมดเลยเหี้ยไม่เหมือนคนเลยไหนผมเห็นแต่ชุดไทยเนี่ยทำไมผมมาแต่ชุดไทยวะเห็นไหมในกล้องติดมาชุดไทยไหนชุดไทยตรงไหนวะนี่นะนี่ไฟฉายนี่เสียงอะไรคนลุกเลยเฮียเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วนะเว้ยมันเหมือนเสียงกึกกักเดินตามเราตลอดเวลาเลยเฮ้ยแฟนเฮ้ยไปเหี้ยแตนโดนไหมมาโดนไหมเดี๋ยวWalang kamalay-malay ang grupo na nakuhanan ng kanilang kamera sa bahaging ito ang isang imahe ng mistulang isang tao na walang ulo na nakatayo lang sa lugar na ito at bigla na lang ding naglaho. Totoo nga kaya ang nakuhanan ng Gangkwa P-Team? Isa nga kaya itong multo? Ito na nga kaya ang sinasabing multo na walang ulo na madalas di umanong gumagala sa lugar na ito? Kaya nang bahalang umasga. Ang ating bonus clip ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ralph. At mula di umano ito sa isang TikTok user na nakarinig ng mga pagkatok sa kanyang pintuan. Dozing off when we were woken up by a loud bang downstairs and the doorbell rings. Like, just rang probably like 5 minutes.
I went down there, checked the doors, and nobody's at the front door. I mean, seriously, whoever this is. I'm gonna get to the bottom of it. There it takes, I'll stand out here until somebody shows back up. Narinig at nakuha na ng TikTok user na ito na may kumatok at pumindot sa kanilang doorbell. Sinubukan niyang lumabas para tignan kung may taong naroon, pero wala naman siyang nakita na kahit sino. Naisipan niyang magabang saglit dahil baka meron lang nagbibiro sa kanya, pero bigla na lang niyang narinig na tumunog ang doorbell. Yun ay kahit wala namang pumipindot dito. At bago matapos ang bidyong ito, nakarinig pa siya ng mga yabag mula sa loob ng bahay. I don't care, I'll stand here and watch it. Ooh, okay, that's it. Get that. Holy. Okay, oh my gosh, not this again. Not this again. Oh my gosh. Naalala ko tuloy ang sabi-sabi ng mga matatanda noon na bago mo daw buksan ang pinto, ay tanungin mo muna kung sino bang kumakatok at hintayin ito na sumagot. Dahil baka hindi raw tao ang mapagbuksan mo ng pinto at mapapasok mo sa inyong tahanan. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!